Tatay Marlon. Marlon. Tatay Marlon, taga saan si Tatay Marlon? Sa Marikina po. Marikina. Ako po isang solo parent ng dalawang PWD. Dalawa po. Kasi po, kamamatay lang po ng asawa ko last April. Yung ngayong taon lang. Sa cancer po, yung kinamatay niya. So, mag-isa na lang ako nagtataguyod sa aking dalawang anak. Yung panganay ko po, 10 taon. Meron po siyang autism spectrum disorder. Yung bunso ko po, 3 taon, may cerebral palsy siya. So, Sobrang bigat po nung pinagdaanan niya. So, Tatay Marlon, ngayon po mag-isa kayo. Paano niyo po hinaharap yung ganitong mga pagsubok na dumadating sa buhay ninyo? yung pong, may naiwan po kasing small business yung asawa ko. Yung KD Salon po siya. Kung meron po nagpapabook sa mga event, birthdays, ng mga bata po, doon lang po kami kumikita. So, medyo mabigat po sa kalooban ko yung pangyayari dahil nag-iisa na lang po ako. Ayun nga po Sobrang bait po kasi ng asawa. Sobrang sipag. Saka best friend ko po siya. Siya yung nagtatanggol sa akin. Lahat ng problema. Nagbibigay ng positibong pananaw. Pero paano po ngayon yun? Kanina na po kayo naglalabas ng mga, parang best friend yun, may problema kayo. Kanina na lang po sinasabi yun. Kay Lord. Kay Lord. Si Lord na lang kalakasan ko, tsaka yung dalawang anak ko. Sila yung nagbibigay sa akin ng kalakasan para magpatuloy sa buhay. Amen. Napaka-importante talaga na meron kang makakausap kahit na hindi physical. Diba? Minsan yung mga mahal natin sa buhay, na mayapa na, minsan talagang humuhugot tayo dun Kinakausap natin para lang bigyan tayo ng lakas ng loob. Yes. At wala tayong ibang gagawin kundi laksan ng loob kasi meron nga kayong dalawang anak, no? Dalawang anak. Ilan po ba yung anak nyo? 2 po yung... 2 parehong may special needs. Yes po. Oo. Kailangan natin maging matatag, tatay. No? At kasi, paano yan? Wala po ba kayong katulong na pwedeng, kaagapay, mga kapatid, kamag-anak na pwedeng magbantay ng bata para at least makapagtrabaho kayo? Meron naman po na yung mga magulang ko po. Kaya nga lang po, ito pong bunso ko is mahirap po padedein siya. Hindi siya napapadede ng iba. So, parang meron siyang gusto, ikaw lang. Parang naglalambing pa po siya sa aruga ng magulang. Gawa ng kamamatay nga lang po ng kanyang ina. Paano ba yun? Hinahanap niya ba yung mami niya? Parang Paano ganun. niyo po ina-explain sa kanya yan? Hindi pa siya nakapagsalita po. Hindi pa nakakapagsalita. Kaya lang, siyempre, yung lambing, siyempre, iiyak kapag hinahanap yung lambing ng nanay. Mahirap po yun. Ganun po. So, at least meron kayong mga kaagapay na kamag-anak na... Meron naman po yung mga lolo't lola ng anak ko po. At sana rin, Tatay Marlon, bukod kay God, no? Sana magkaroon din kayo ng isang best friend or kapatid na pwede kayong magpasabihan yung mga saloobin ninyo. Alam natin, marami yan, maraming bit-bit. Pero syempre, kailangan nyo rin mailabas, no? Para din makahingi rin kayo advice, di ba? Meron Para po hindi kaming bit-bit lahat. yung foundation po na sinalihan din, yung Hands of God Foundation po. Yun, no? Mga may special needs po ng mga parents. At least meron kayong mga nakakausap kung ano yung mga kailangan gawin, di ba? Ano po ang gagawin natin kapag nakuha natin ang 650,000 pesos? Siyempre, una po yung mapatherapy ko yung 2 kong anak. And gusto ko matupad yung pangarap ng aking namayapang asawa na magtayo ng maliit na karinderya. Maliit na karinderya. Yung 650,000, malaki lang karinderya talaga yan. yun. Kaya dapat galingan natin, tatay. At dasal namin na malagpasan mo lahat ng mga pinagdadaanan mo dahil alam namin mahirap mag-alaga ng mga anak. Especially, merong special needs na nag-iisa. No? Sa dasal namin, makayanan mo. Laban lang, tama? Yes. Laban lang. Laban lang tayo sa buhay. Okay.